Howdy from Canada! Ito ay isang bukal or spring water na aming iniinom. And today, sasama namin kayong mag-igib at pagkatapos, magluluto tayo ng sinampalukan or inasiman na baka. Good morning mga mag-aalas 8 ito ng umaga. Dumaan muna tayo ng Walmart at may kailangan tayong bilhin at ihahatid malapit sa school. Ito mga building na kulay brown ito na nasa gawing kaliwa, ito ang education center na mula pre-primary hanggang grade 4. From grade 5 to grade 8, middle school naman ang tawag doon. At nandyan din ang St. Andrews Middle School na halos katabi lang ng building na yan. Yung nilikuan ng bus na yan ang pinakadaanan papunta sa education center at doon sa may middle school. Ayan, naihatid na natin yung dapat ihatid doon sa may bandang school, kaya tara na, mag-iigib na tayo. Yung James River na iigiban natin, pwede siyang daanan along the highway o dito lang sa may residential road sa may Briley Brook Road. And along the way sa highway, meron isang biro o sana tumatakbo na napakabilis na hindi namin natagis para sana sa pampapaitan. Charot, bawal yun. Well, actually, naging palaisipan din talaga sa akin yan. What if kako kung may mabangga kami na deer, pwede ba namin yung iuwi at gawing papaitan? Charot lang. Pero out of curiosity, tinanong ko yung mga puti about dyan. And unknowingly, ang napagtanungan ko ang asawa niya ay hunter. So alam niya yung mga gantong batas konti. Sabi niya, pag nakabangga ka daw ng isang hayop, tulad ng deer or kahit anong hayop, kailangang i-notify ang DNR or Department of Natural Resources of Canada. At nandito na tayo sa James River Spring. Ito ay outside of the town na po ng Antigonish. Ang sarap pakinggan ng lagaslas ng tubig, nakaka-relax. May sign na nakasulat dito, tara basahin natin. This is one of the last things in the world that is free. So let us keep it clean and running. Since 2020, may isang Pinoy na nagturo din sa amin na nag-iigib din dito. Since then, ito na yung source of drinking water namin. Medyo hesitant nga ako i-post kasi hindi naman lahat tayo ganito ang preference of resources of drinking water. Last June 2022, may nagpa-test ng water sample ng tubig na ito at may nakita nga daw na E. coli. At yung nagpa-test na yon, isa rin siya sa mga kumukuha ng tubig dito for cooking and drinking. At yung result na yon ay pinost niya sa James River Spring. Naging sari-sari ang reaction ng mga tao dito. Nagpasalamat sa concern nung nagpa-test ng mismong admin ng Facebook page na yan. At may nag-comment at naalala niya na kumuha nga daw siya ng water sample dyan after the heavy rain. After the heavy rain or storm, dapat mag-antay ka ng 3 days, at least 1 week bago ka uli kumuha ng sample or mag-igib ng tubig for water consumption. Dapat din lagyan daw yan ng sign na drink at your own risk. It's always a choice, right? Well, marami akong kakilalang mga Canadian na nag-iigib dyan more than 30 years of their life na naging water resources na nila yan for drinking and cooking. I don't know kung may proper notice ang town of Antigonish regarding dun sa water test na isinagawa noon. And we don't hear any E. coli outbreak around the town of Antigonish. Locals and residents of Antigonish is still drinking the water, and so we are. Sa mga time nagtitinda ako ng palamig at ice candy, ginagamitan ko po iyon ng mineral water na binili ko po sa tindahan katulad ng Superstore, Walmart at Sobeys. Kasi isa po yan sa food safety protocol na kailangan ng mga ingredients na gagamitin natin sa ating paninda ay safe to drink and eat. But drinking spring water is still a personal preference or choice. So kami, 5 years na kaming umiinom ng gantong tubig. Kahit buntis pa ako noon, wala naman po kaming naging issue. Chicken ba yan? Chicken? Hindi yan chicken. Beef yan, beef. 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 O siya, tapos na tayo sa spring 1-on-1 at beef 1-on-1. Magluto na tayo ng sinampalukang baka or sinigang na baka. Papakuluan ko muna tong beef siyang ng mga ilang minuto hanggang lumabas lang yung mga scum niya. Tapos huhugasan ko siya, babanlawan, tsaka ko siya ipi-pressure cooker. Ilalahok ko na tong isang buong talong at isang buong labanos at hihiwain ko lang yan ng depende sa hiwa na gusto ko. Wala na akong mailahok na ibang gulay kaya ilalahat ko na tong labanos at talong at saka yung gulay na nauna kanina. Ayan, nakita nyo ba yung mga dumi-dumi na yan? 5 minutes ko lang yan pinakuluan kaya nandyan pa rin yung lasa yan. Yung part na may karne, hiniwa ko ng medyo malalaki kasi urong pa yan after pressure cooker. Dahil naubusan ako ng onion, ginamitan ko na lang to ng onion powder, palintang buo, at saka laurel. Tsaka ko siya ipipressure ng mga 40 minutes. Nilagyan ko din pala ng luya yon. Alam niyo ba kung anong tawag dito sa gulay na to? Para siyang mustasa pero yung bulaklak niya parang broccoli. Iginasa ko na yung luya at kamatis. Yes, naglalagay po ako talaga ng luya sa mga sinigang na baka para papatanggal ang go. At idinagdag ko yung 2 hiwa ng utak. Pinakulaw ko lang yan. Nilagay ko uli yung laman dito ng
ng baka at buto-buto, nilagyan ng tubig at tinimplahan. Nilagay ko na rin yung tamarind paste pala dito, tsaka ko tinakpan, pinakuluan, nilagay ko yung sili, tinimplahan ng konting patis at paminta. Konting kulo-kulo na lang ang gagawin natin dito dahil ang niluluto na lang natin dito ay yung mga gulay dahil ngayong mga karne at buto-buto ay lumambot na yan from pressure cooker. Kain na tayo, hindi mawawala ang patis, lemon, sili sa sinigang na baka ni Claring. Ito ang pampainit sa mga jowang nilalamig. Salamat sa panonood.